Good day! Eto na po ang part 6. Pagod na nagising si Aldo. Parang hindi nga siya nakatulog. Kasi naman, dala-dalawa ba naman? Bagamat mabigat ang pakiramdam, napilitang pumasok si Aldo. Malapit na kasi ang final exams for the semester. Lulugo-lugo, nakita siya ng ilang tropa. O Aldo, parang natuyuan kaya. Nakailan ka ba kagabi? Tanong ng isa at sinundan pa ng tawanan. Napangisi na lamang si Aldo. Nasa isip niya, ang galing manghula ng lokong to ah. Medyo nahimasmasan si Aldo sa pakipagbiruan sa mga katropa. Pero nagigilty siya tuwing titingin siya kay Arnulfo, tropa niya na boyfriend ni Presi. Nagsorry ulit siya dito sa kanyang isipan. Matamang nakinig si Aldo sa lahat ng lectures sa kanyang mga classes. He wants to do good sa kanyang studies. Gusto niya makatapos at maging professional. Para sa kanya, may maipagmamalaki lamang siya kung may college degree na siya at may maayos na trabaho at kumikita ng malaki. Lunchtime, nakatanggap siya ng text mula sa ka-MUng guro. Honey, lunch tayo? Gusto kita ulit makita at makausap. Sure honey, wala na akong klase this afternoon. Saan tayo? Parang I'm craving Chinese food. Doon tayo sa popular Chinese resto sa city center. Okay honey, daan ako dyan sa faculty ha. See you. See you honey. In 10 minutes, nakatayo na si Aldo sa labas ng faculty. Agad namang lumabas ang guro. Nakangiting lumapit sa binata at hinalikan nito sa pisngi. Laking gulat ni Aldo. First time siyang hinalikan ng guro sa loob ng campus. Hindi ka ba natatakot sa paghalik mo sa akin dito sa loob ng campus? Tanong ni Aldo. No, what should I be afraid of? What can they do to me? I'm out of here in 3 weeks time. After submitting the grades of my students after finals, I'm out of here. Paliwanag ng ka-MUng guro. Napatango na lamang si Aldo. Like the other day, nakaakap si Miss Reyes sa braso ng binata habang sila'y naglalakad palabas ng university campus. They arrive at a Chinese restaurant. Pinaupo sila sa isang cubicle. Magkatabi silang nakaupo. Ang dami mo namang in-order, Han. Baka maubos yung pera mo sa pagpapakain sa akin. Puna ni Aldo. Hindi naman marami, tama lang. Uy, tinawag mo kong Han. I like it. So Han, instead of honey ang tawagan natin from this time on. Masayang sagot ng guro. Bago dumating ang pagkain, masaya munang nag-usap ang dalawa. Nakadikit ang katawan ng guro kay Aldo. Parang pinapakita sa mundo na sa kanya ang binata. Kahit alam ng binata na hindi naman siya gwapo, parang gwapo na rin siya sa kanyang pakiramdam. Han, be honest ha, bakit mo ko nagustuhan? Seryosong tanong ng binata sa guro. Nakangiting tumitig si Miss Reyes kay Aldo at sumagot. I already like you the first time I saw you. May dating yung personality mo at napaka-gentleman mo. I like you more when you became my protector at ang sarap mo pang humalik. Sabay kurot sa tagiliran ng binata na sinunda naman ng halik sa pisngi at sa labi. Laking gulat naman ni Aldo pero nagugustuhan niya yung pagiging pag-PDA ng guro. Feeling niya mahal siya na to, hindi na panakipbutas lamang. Nanlaki ang mata ni Aldo sa ginawa ng ka-MUng guro. Mabuti na lamang at hindi sila masyadong kita. Han, baka may makakita, maiskandalo tayo. Babala ni Aldo. Naaliw naman ang dalaga sa nakitang takot at pangamba sa mukha ng binata. Don't worry Han, hindi naman nila tayo makikita at nasa ilalim. Agad na umayos ang dalawa nang nakita nilang palapit na ang waiters, dala ang kanilang order. Isinerve ang kanilang food at masayang nagsalo ang dalawa. Parehong ganadong kumain, hindi lang ang pagkain nakakabusog, pati na ang kanilang pag-uusap at pagtitinginan. Han, wala ka namang class this afternoon. Let's see a movie at the mall.
Malambing, nayaya ng ka-M yung guro. Gagastos ka na naman, Han. Next time na lang pag may pera na ako. Pagtutol naman ni Aldo. Don't worry about that, Han. Masaya ako kapag kasama ka and that's priceless. Pangungumbinsi ng dalaga. Okay, Han. Basta ikakasaya mo, go tayo dyan. Pagpayag ng binata. Umakap ang dalaga sa binata sa kanilang pagkakaupo. Napagkasunduan nila na sa mall na lamang maghimagas ng halo-halo. Nagbayad si Miss Reyes at pumunta na nga sila sa mall. Agad silang dumako sa sinima. Takang-taka si Aldo na ang piniling movie ng dalaga ay hindi popular na foreign film, yung nilalangaw sa takilya. Ang dalaga ang pumili din kung saan sila uupo, sa sulok sa may taas. Tulad ng inaasahan, kaunti lamang ang tao sa loob. Parang nahulaan ni Aldo kung bakit itong klase ng movie at lugar ng upuan ang pinili ni Miss Reyes. Hindi pa nagsisimula ang movie ay nakaakap na ang guro. Nakalapat ang ulo nito sa balikat ni Aldo at nakapatong ang kanang kamay sa kaniyang dibdib. Para mas comfortable, itinaas din ng dalaga ang seat divider para lapat talaga ang kanilang mga katawan. Nang tuluyang patayin ng mga ilaw sa pagsisimula ng sine, agad na hinalikan ng guro ang binata sa labi. Bigay na bigay. Iniakbay ni Aldo ang kanyang braso at kamay, kaya lalong dumiin ang kanilang paghahalikan. Mabuti na lamang at kapapatay pa lamang ng ilaw. Hindi pa nakakapag-adjust sa mga mata ng mga nasa loob ng sinima. Kung hindi, baka nakita sila sa kanilang ginagawa. Nagbitaw ang kanilang mga labi at tumayos ng upo nang may napansin silang isang couple na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Mabuti na lamang at umupo ang mga ito 2 rows in front of them at hindi sa maitabi nila. Nais ulit maranasan ng ka-M yung guro ang ginawa sa kanya ni Aldo noong nakaraan. Han, labas na tayo dito. Biglang yaya ng guro kay Aldo. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? May pagtatakang bulong ng binata. Basta alis na tayo. Hindi alam ni Aldo na sumusobra na ang pag-iinit ng guro. Nag-ayos sila ng sarili, tumayo at lumabas ng sinima. Saan tayo pupuntahan? Tanong ni Aldo. Yakap-yakap ang braso ng binata. Sinagot ni Miss Reyes ang tanong ni Aldo. Dalhin mo ko sa hotel ngayon din. Huminto si Aldo sa paglalakad. Masusing tinitigan ng mata ng guro. Serious ka? As in serious talaga? Muling tanong ni Aldo. Yes, Han. I'm very serious. Basta, gawin natin yung ginawa noong kagabi. Sagot ng dalaga. Muli silang lumakad. May pagmamadali ang kanilang mga hakbang. Dinala nga ni Aldo si Miss Reyes sa request na to. Nadadaanan niya lang to paminsan-minsan pero hindi pa siya nakakapasok dito. Muli ay si Miss Reyes ang nagbayad doon. Pareho silang palingalinga nang pumasok sila sa kwarto. Ganito pala yung itsura na to? Ang natatawang sabi ng guro. First time niya kasi sa ganitong lugar. Nagkakahiyaan pa ang dalawa, kaya pareho muna silang naupo sa gilid ng kama. Executive room ang kinuha ni Miss Reyes kaya may kalakihan ng kwarto. May malaking TV at lamesa with 4 chairs. Binuksan ni Aldo ang TV. Bumulaga sa kanila ang palabas ng isang couple. Ano ba yan? Gulat na sabi ni Miss Reyes, pero titig na titig naman sa nakikita. Tahimik lang silang nanood. Halata namang tinabla ng gusto ang ka-M yung guro. Si Aldo naman ay talagang nagiinit. Pinatay na niya ang TV. Inalalayan sa pagtayo ang guro at ito'y niyakap. Klaseng yakap na puno ng pagmamahal. Sa pagkakataong ito ay pwede nilang gawin ang kahit na anong maisipan at gustuhin dahil nga nandito sila sa isang very private place. Lumapat ang labi ng binata sa noo ng dalaga. Pinadausdos ang halik sa pisngi, sa baba
At sa leeg na to, nakakaliti ng di mawari ang guro. Tumaas ang halik ni Aldo sa mga labi ng guro. Iba si Miss Reyes. Hindi ko dapat gawin sa kanya yung mga ginawa ko kina Natalie, Lynette at Presi. Panakip butas lang ako sa kanila. Mahal ko si Miss Reyes at feeling ko mahal niya rin ako. Dapat ko siyang alagaan at pahalagahan. Ang nasa isip ni Aldo habang kahalikan ng guro. Lalong humigpit ang pagkakayakap ni Aldo sa dalaga. Nakuhan, ang baho ko na, magsha-shower muna ako. Ang sabi ni Aldo. Di sabay na lang tayo. Aniyaya naman ni Miss Reyes. Samantalang habang nasa hotel si Aldo at Miss Reyes, kasalukuyang kasama ni Mr. Leo Bulaklak, guro ni Aldo at nobyo ni Natalie, ang kanyang ama at ina. Sila'y nasa bahay ng mga magulang ni Natalie. Hinihintay ang pagdating ng dalaga mula sa bangkong pinapasukan. Balak ni Mr. Bulaklak na mag-propose ng marriage sa magandang bank manager. Nakipag-break pala ang dalaga sa guro nang sugurin siya ni Natalie sa university at komprontahin siya sa picture na hawak-hawak nito ang braso ni Miss Reyes. Ginamit ni Natalie ang larawan upang makipagkalas sa gurong nobyo upang walang hadlang sa kanyang gustong relasyon kay Aldo. Subalit napagtanto ni Mr. Leo Bulaklak na hindi niya kayang mawala sa kanyang buhay si Natalie. Handang-handa siyang pakasalan nito bilang tanda ng kanyang tunay na pagmamahal. Eto na kaya ang sagot sa ninanais ni Aldo na magkaroon ng dahilan upang magkalayo sila ni Natalie. Kasalukuyan naman nagsha-shower si Aldo at ang ka-MUng guro. Talagang ang mahal na ata nila ang isa't isa. Tunay nga at hindi lamang panakipbutas. Samantala, sa bahay ni Natalie, masuyong nakikipag-usap si Leo at ang mga magulang nito sa mga magulang ng bank manager. Hinihintay ang pagdating ng dalaga. Dumating si Natalie. Pagkapasok ng bahay, agad na tumayo si Leo at lumapit sa dating nobya, sabay luhod sa harap na to. Niyakap ang mga hita na to. Tumayo ka nga, Leo. May pagkainis na utos ni Natalie. Sa halip na sumunod, dinukot ni Leo ang isang box na maliit sa kanyang bulsa. Binuksan at pinakita sa dating nobya ang isang diamond ring. Will you marry me, Natalie? Usal ni Leo na nagmamakaawa ang mga mata. Medyo nagulat ang dalaga. Hindi agad nakasagot. Tayo ka, Leo. Hindi na naiinis na utos, kundi pakiusap ng dalaga. Nang makatayo, humarap ito sa dalaga. Nagsimulang magsalita si Natalie. Leo, I appreciate your marriage proposal. Kung last month mo tinanong sa akin yan, I would have said yes immediately. Pero kakabreak lang natin. Bigyan natin ng oras ang ating mga sarili para ma-rekindle ang love natin for each other. Very matured na pagpapaliwanag ng dalaga. Pero sa isip niya talaga, ayoko pang bitawan si Aldo. Napamahal na yata talaga sa kanya ang binata. Balikan natin si Aldo at Miss Reyes. Nasa banyo pa rin sila at sa mga oras na yon ay naghahalikan. Nang matapos, lumabas sila sa banyo at inihiga ng binata sa kama ang guro. Pagkaraan ng ilang minuto, gumalaw si Miss Reyes, nagmulat na mga mata at binigyan ng ubod ng tamis ng ngiti ang binata. Han, iba ka talaga, promise. Parang wala kang kapantay. Tinitigan ni Aldo ang guro at sinabing, Han, gusto kong ipalasa palagi sa'yo ang sarap ng aking pagmamahal. Han, I'm sure hanap-hanapin ko to pag bumalik na ako sa Manila. Ang tugon ng ka-MUng guro. Basta, huwag ka maghahanap ng iba doon. Of course naman, Han, pero mag-ready ka every weekend during my visit ha. Kailangan, meron tayong ganito. Wika at paniniyak ng ka-MUng guro. Gusto mo ng massage, Han? Tanong ni Aldo. Marunong ka? Sige, gusto ko yan, Han. Ang excited na sagot ni Miss Reyes.
Pinadapa ng binata ang guro at ito ay sinimulang masahihin. Grabe ka talaga, Han. Napakadami mong talent. Wika ng guro at sandali itong nakatulog. Sa bahay ni Natalie, magkakasalong kumain sina Leo at Natalie kasama ang kanilang mga magulang. Masasayang nag-uusap ang mga magulang nila, samantalang tahimik lang sina Natalie at Leo. Parehong nag-iisip. Si Leo na sanay magkabalikan sila ng dating nobya at si Natalie iniisip kung ano yung ginagawa ni Aldo ng sandaling iyon. Nagising si Miss Reyes mula sa kanyang pagkakaidlip. Han, hindi ko makakalimutan itong mga bagay na binibigay mo sa akin. Super memorable ang day na ito. Malambing, nasabi ng guro. Labis naman ang saya ni Aldo at napasaya niya ang kanyang sinisinta. Han, more than 1 hour pa tayo dito. Gusto mo ba? Naku Han, baka naman hindi na ako makalakad niyan. Higa ka, tabihan mo na lang ako at magkwentuhan tayo. Iyaya ng ka-M yung guro. Humiga si Aldo sa tabi ni Miss Reyes. Agad nagyakap at agilid ang dalawa at muling naglapat ang mga labi. Pinulupot ni Aldo ang dalawang braso sa ka-M yung guro. Para kay Aldo, napakasarap sa kanyang pakiramdam. Nayakap-yakap niya ang kanyang kasintahan. Han, gusto ko. Akin lang yan ha. Wika ni Miss Reyes. Bakit? Marunong ka na ba sa ginagawa dyan? Tanong ni Aldo. Hindi pa pero gagayahin ko na lamang yung iba. Wag na muna Han. Gawin mo na lamang yun bago ka bumalik sa Manila for your studies. Tuturuan kita. Pahayag ni Aldo. Okay Han, para naman makaganti ako sa mga ginagawa mo sa akin. Magre-research na rin ako. Wika ng dalaga. Research? Paano ka magre-research? May pagtatakang tanong ng binata. Basta, manonood na lang ako Han. Sabi ng guro, sabay halik muli sa labi ng binata. Basta Han, sa wedding night lang natin gagawin ang bagay na yun ha? Not before. Paalala ni Aldo. Oo naman Han, alam ko naman yun. Napaka-gentleman mo talaga. Wika ng ka-M yung guro. Uy, love mo talaga ako Han no? Totoo ba? Tanong ni Aldo. Han naman, sasama ba ako sa'yo sa lugar na to at papayagan ba kitang gawin yung mga ginawa mo sa akin kung hindi kita mahal? But remember, ikaw ang humila sa akin dito sa hotel ha? Wika ni Aldo. Grabe naman siya. At pinagkukurot ang tagiliran ni Aldo. Yumakap ng mahigpit sa binata ang dalaga sabay bulong ng I'm yours Han. I love you very much. I love you too. Mahal na mahal kita Han. Tugon ni Aldo at maalab na naghalikan.